Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon tatanungin natin si Binibining Josen. Binibining Josen, bilang isang guro, ano ang iyong curriculum na gagamitin at bakit? Para sa akin, para sa susunod na magiging guro, gagamitin kong curriculum ay ang spiral approach dahil especially sa amin na BEd, ang kurso ay kailangan talaga namin gamitin yung spiral approach upang mas mapaturuan ang mga bata kung gaano ka easy at kung gaano kahirap ang gagawin in the process na kanilang gagawin, especially when they are grade 1 until when they come up to grade 6. Yan lang. Maraming salamat, Binibining Josen. Ngayon, dito tayo sa pangalawang tanong. Kung guro ang iyong pangarap, ano ka kung wala ang guro? So if I will be choosing a next path, I will be choosing, of course, my favorite and my future course. Instead, when I can't reach the BEd or the teacher, I will choose FA or flight attendant, because at the first place that would be my first option, but since through the lack of financial income, so I'm here to pursuing my course BEd. Maraming salamat, Binibining Josen, sa iyong magandang mga kasagutan. Magandang araw sa ating lahat. At ngayon, tatanungin natin si Ginoong, anong pangalan mo? Ako nga pala si Cyrus Andrea Pares. Tanungin natin si Ginoong Cyrus. Bilang isang Pilipinong guro, ano ang curriculum na gagamitin mo at bakit? Siguro ang gagamitin kong curriculum ay yung tinatawag na spiral, dahil dito sa paraang ito ay masusukat natin kung gaano nga ba kagaling na o may nalalaman ang isang estudyante sa paraan, dahil ang curriculum na ito ay nagsisimula ito sa nagsisimula ito sa simple hanggang mahirap, at sa pamaraan na ito ay matutukoy mo ang isang estudyante kung meron nga ba siyang natutunan mula sa pinaka masimple lang o hanggang naging ang tawag dito, hanggang umabot sa pinakamahirap kung meron nga ba siyang nalalaman na. At ngayon, kung guro ang iyong pangarap, ano ka kung wala ang guro? Ang aking pangarap talaga ay isang guro. Kung hindi ako naging guro, siguro pangalawang pangarap ko naman ay ang maging isang pulis, dahil para sa akin na first option yun ako ang pagiging guro. Tapos kung hindi naman ako makakapasa bilang isang guro, ay doon ako sa magiging pulis ako. Maraming salamat sa inyong pagsagot. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon naman, itatanungin natin si Binibining Alea Lara. Okay, Binibining Alea Lara. Ito ang unang katanungan. Bilang isang Pilipinong guro, ano ang iyong curriculum na gagamitin at bakit? Para sa akin, bilang isang guro, ang isa sa mga gagamitin kong curriculum ay yung hidden curriculum. Bakit nga ba? Kahit na hindi kasi ito nakikita sa mga dokumento, bilang isang guro, kailangan mo ring turuan na mga asal yung mga estudyante. Kasi nga, bilang isang guro, ikaw yung pangalawang ina or yung pangalawang ama na tinatawag nila. Then doon, ituturo mo kung ano yung mga asal, yung mga tamang pag-uugali, yung pagpapakita ng respeto, hindi lamang puro kaalaman yung ibinibigay mo. Bilang isang guro kasi, ikaw rin yung tagahubog ng estudyante mo sa loob ng silid-aralan. Yan po. Maraming salamat. Napakagandang sagot. Ngayon naman po, ito po ang ikalawang tanong at huling tanong po. Kung guro ang iyong pangarap, ano ka kung wala ang guro? Siguro, kung wala ang guro, magiging isang psychologist ako. Kasi dati pa lamang is talagang gustong-gusto ko na yung nasa field talaga na ako ng psychologist, kasi nais kong mag-spread ng awareness, lalo na talamak yung mga depression, anxiety, lalo na sa mga kabataan ngayon. Kaya kung wala ang guro, gugustuhin kong maging psychologist. Hindi lang para sa aking sarili, kundi makatulong din sa iba. Kasi alam niyo naman, 'di ba, pag naging psychologist ka, gusto kang makinig ng problema ng iba, yung empathy na ibinibigay mo. Kahit na wala ka sa posisyon nila, pero
parang nararamdaman mo yung pain kasi ikaw yung nakikinig. And that way, habang nakikinig ka lang, hindi ka nagsasalita, pero nakakatulong ka sa kanila kung paano maibsan yung problema na dinadala or di kaya kinikimkim nila. Yun lang po. Maraming salamat po sa iyo, Binibining Alialara. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay tatanungin natin si Ma'am Pedro sa ating mga tanong ngayon. Ma'am, bilang isang guro, ano ang iyong curriculum na gagamitin at bakit? So, para sa akin, as a teacher, I prefer to use the humanistic approach in terms of curriculum. So, it is my personal philosophy or principles as a teacher that I am more looking into the existence of the student, following that I am more onto their capacities, their uniqueness. So I am more on to their capacities, abilities after na yung structured na curriculum na sinasabi natin. But given then na the curriculum is so broad, no? But if in terms in my approach and in my techniques in dealing my students, I am not looking into the structured one, but I am more unflexible because then again, I am choosing the existence part of the student po. Ngayon ay, kung pinili mo ang magturo, ano ka kung hindi ka nagtuturo? In connection to my humanistic approach and principles in teaching, so as you can see, I am a teacher now but designated as your guidance and counseling coordinator because when I am in the high school or before in my college degree, no, I wanted really to be a psychologist, no, given the chance sana, pero kaya nandito ako, it's because tinuloy ko kung ano yung gusto ko, but I just took education because ito lang yung parang available during that time. So kung hindi siguro ako naging teacher, baka isa na akong psychologist, but right now I am pursuing it, no, considering na tinutuloy ko kung ano yung gusto ko noon. So I am here, part siya ng dream ko, kaya nandito din ako as designated as your guidance and counseling coordinator. Sige, maraming salamat po, Ma'am. Sige.